Dominant Protector. Credit to the author. 5,471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang problema. Isang karangalan para sa akin na may magawa ako para sa iyo, Boss Linford. Yumuko si Marky York at ngumiti. Habang nagsasalita siya, lumingon si Marky York at sumipol. Maya-maya, isang aerial spirit beast ang lumipad mula sa isang burol na hindi kalayuan sa napakabilis na bilis. Tumapak si Terence sa lupa at dahan-daang lumapag sa likod ng lumilipad na spirit beast. Walang pakialam niyang sinabi kay Marky York, sige na nga, magkikita tayong muli sa hinaharap. Bago pa tuluyang mawala ang kanyang boses, ikinumpas ng lumilipad na spirit beast ang mga pakpak nito at agad na lumipad ng mahigit 10 metro ang layo, mabilis na nilisan ang isla ng ahas. Medyo napaamo ang lumilipad na spirit beast na ito. Kinontrol ito ni Terence at mabilis na lumipad patungo sa napagkasunduang lokasyon. Isa itong tiwangwang na isla na mga 30 milya ang layo mula sa isla ng ahas. Sa kanilang kasalukuyang bilis, ilang minuto lang ang aabutin. Ha! Ito ba ang tunay na pagbabago-bago ng China na buo mula sa isang labanan? Matapos lumipad ng halos kalahati ng distansya, nakaramdam si Terence ng ilang paggalaw sa malayo. Kumunat ang noo niya. Ang direksyong iyon ay dapat ang maliit na isla kung saan siya pumayag na makipagkita kay Wooking. Dahil sumiklab ang isang labanan, malamang na nasangkot sa gulo sina Wooking at ang kanyang kasama. Pare, bilis. Marahang tinapik ni Terence ang lumilipad na spirit beast. Dahil sa talino ng spirit beast, natural nitong naintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Pagkatapos sabihin iyon ni Terence, ang bilis ng lumilipad na spirit beast ay tumaas ng mahigit 50%, tila nagpipigil ang spirit beast. Matapos lumipat mula sa long distance running mode patungo sa 100-meter sprint mode, ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay mabilis na naiwan kay Terence, at ang maliit na isla ay ganap na nasa harap ni Terence. Napakalaking alimango. Masarap kaya ang lasa nito kung ice cream ito. Nakita ni Terence na maayos naman sina Wooking at Tudor, at agad siyang nakahinga ng maluwag. Ngumiti siya at bumulong sa sarili. Sa oras na ito, sa isla, nakikipaglaban si Wooking sa isang malaking alimango. Kung pagbabatayan ang laki ng alimango, halos kasing laki ito ng isang container truck. Para sa kanya, si Wooking ay isa lamang merienda na maaaring ipasok sa pagitan ng mga ngipin nito. Isang maagang umuusbong na halimaw sa dagat mula sa Soul Realm. Hindi nakakapagtaka na hindi ito kinaya ni Wooking. Tumanggaw si Terence sa sarili, iniisip na medyo magulo ang sitwasyon. Nagkasundo sila sa isang lugar nang hindi sinasadya, at sandali pa lamang silang nagkahiwalay, ngunit sina Wooking at ang iba pa ay nakatagpo na ng isang napakalakas na halimaw sa dagat. Talagang mapalad sila. Karaniwan, sa lakas ni Wooking, wala siyang gaanong kalaban sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Tutal, isa siyang henyo, at karaniwan sa kanya ang lumaban sa isang halimaw sa dagat na mas mataas ang antas. Gayunpaman, ang mga halimaw sa dagat na kasing taas ng antas ay mas malakas kaysa sa mga tao sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Bukod pa rito, si Wooking ay nakakonsumo na ng maraming pisikal na lakas at tunay na chi, kaya makatuwiran na hindi niya matalo ang napakalaking alimainggong dagat na ito. Higit sa lahat, ang mga halimaw sa dagat ay natural na pinakamalakas na nilalang na uri tubig. Ang walang awang kapangyarihang yelo ni Wooking ay hindi aanong kapakipakinabang. Hindi man lang inabala ng malaking ibong alimango sa dagat ang kanyang kakayahang magyelo. Kung tungkol naman kay Tudor, huwag na natin siyang banggitin. Sa isang labanan sa ganitong antas, dahil na rin sa hindi gumagalaw na teknik sa pakikipaglaban na parang anino kaya siya matatag na nakatayo sa pinakagilid. Hirap na hingal si Wooking. Ang lalaking ito na kasing lamig at kasing mayabang ng yelo ay nahihirapan ding tiisin ang matinding konsumo ng enerhiya. Kung hindi dahil sa black ice, matagal na sana siyang natalo. Gayunpaman, masyado na niyang naubos ang true chi ngayon, at halos wala na siyang silbi sa black ice. Walang gaanong nagawa ang higanteng alimango. Nagbuga lamang ito ng sunod-sunod na bula mula sa bibig nito at pinalibutan si Wooking, na nagbigay daan sa kanya upang harapin ang mga bula gamit ang mga itim na yelo sa kanyang mga kamay. Tao, hindi ka pa rin ba sumusuko?
Hindi man lang gumalaw ang tito alimango mo at kaya na kitang patayin, bakit mo pa kailangang lumaban ng walang saysay? Mukhang kalmado lang si alimango, parang nasisiyahan siya sa pakiramdam na hawak niya si Woking sa kanyang palad. Malamig na sumanghal si Woking. Tumigil ka na nga. Halika at harapin mo ako kung kaya mo. Tigilan mo na ang pagdura at pag-alipuste sa mga tao buong araw. Habang nagsasalita siya, si Woking ay nagpasabog ng 4 na bula ng tubig, at mas lalong humina ang aura sa kanyang katawan. Bagamat tila mahina ang mga bula ng alimango, hindi naman. Kung ang isa ay nakulong sa mga bula, ang kanilang tunay na enerhiya ay patuloy na makukuha. Mas mahirap basagin ang mga bula mula sa loob. Ngayon, tila napakadaling basagin ang bula. Sa katunayan, nasubukan na ito ni Woking, at ang mga ordinaryong atake ay walang silbi. Tanging ang kapangyarihan ng atake ng itim na Ice Force lamang ang makakagawa nito. Nang makitang hindi naman nanganganib ang buhay ni Woking sa ngayon, hindi agad tumulong si Terence. Bagamat henyo si Woking, medyo napakabilis pa rin ang pagtaas ng kanyang lakas. Ang higanteng alimainggong ito ay magiging isang magandang hasang bato para hasain ni Woking. Sa partikular, ang alimango ay isang perpektong panlaban kay Woking sa lahat ng aspeto, na nagbigay daan sa kanya upang mapunta sa isang mahirap na sitwasyon. Pagkatapos ng labanang ito, naniniwala siyang malaki ang mapapala ni Woking. Si Woking, na nasa kalagitnaan ng labanan, ay napansin na ang lumilipad na spirit beast sa himpapawid. Nang makita niyang si Terence iyon, kumalma ang kanyang puso. Hindi namamalayan, sa puso ni Woking, walang hindi magagawa si Terence hanggat kasama siya. Hindi agad kumilos si Terence, at agad na naunawaan ni Woking ang ibig niyang sabihin. Kinalma niya ang sarili at ipinagpatuloy ang pakikitungo sa higanteng alimango. Gayunpaman, hindi nagbulag-bulagan ang higanteng alimango sa pagdating ni Terence. Patuloy nitong hinabol si Woking habang kinakausap si Terence, may isa pang tao na dumating. Marami kang nakuha ngayon. Gusto mo bang sumuko? May mga taong patay na ang utak bawat taon pero mas marami ngayong taon. Umiling si Terence, walang masabi. Isa lang itong maagang halimaw sa dagat na nasa yugto ng nascent soul. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang kumpiyansa niya, pero tinatanong niya ang lahat ng nakikita niya kung gusto na nilang sumuko. Yo, parang napakalakas mo. Sa totoo lang, ang tito alimango mo ay walang pakialam sa isang mahinang tulad mo. Pero napaka-arrogant mo. Baka kailangan kitang turuan ng magandang leksyon. Ikinumpas ni Saro ang kanyang kamay, at isang bula ang lumipad patungo kay Terence. Sa paningin ng alimango, si Terence ay isa lamang langgam sa Foundation Peak, hindi siya mag-aabala kung hindi dahil sa lumilipad na spirit beast. Mataas na ang tingin niya kay Terence sa pamamagitan ng pagpapadala ng bula ng tubig. Kumislap ang katawan ni Terence, at iniwan niya ang likuran ng lumilipad na spirit beast, sumugod patungo sa alimango. Ang bula naman, sa kabilang banda, ay umikot sa ere at patuloy na hinabol si Terence. Mula sa paraan ng pag-aaway ni Woking at ng alimango, masasabi ni Terence na napakatigas ng panlabas na balat ng lalaking ito, at halos hindi ito kayang lampasan ng mga atake ni Woking. Bagamat mayroon ng lahat ng uri ng mga panlilinlang si Terence, ang kanyang sinaunang espiritu ay nasa tugatog lamang ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon. Ang kanyang pisikal na atake ay tiyak na walang kapantay kay Woking. Mabuti na lang at sanay na ang kasalukuyang Terence sa paggamit ng mga primordial spirit attack. Para mabigyan ng sparring partner si Woking, ayaw ni Terence gamitin ang soul summoning hand sa simula pa lang, kaya pinili niyang gamitin ang divine sense vortex ng ahas. 5,472. Sinusubukan ni Terence kung paano gamitin ang vortex, at kahit hindi pa niya ito natatapos, mayroon na siyang ilang mga ideya. Napagpasyahan niyang gamitin ang alimainggong ito bilang pagsasanay. Isang di nakikitang espiritual na kamalayang whirlpool ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ng alimango sa dagat. Ang laki ng espiritual na kamalayang whirlpool na ito ay talagang kahanga-hanga. Marahil ito ay isang kalima lamang ng laki ng espiritual na kamalayang whirlpool ng Grand Snake. Hindi nabigo si Terence, maganda na ang level na ito. Inihanda na niya ang sarili para sa posibilidad na hindi niya ito ma-activate, ngunit ang makita ang maliit at magandang vortex na iyon ay lubos pa rin niyang ipinagmamalaki. Malakas talaga ang pisikal na depensa ng higanteng alimango, ngunit hindi ganoon kalakas ang sinaunang espiritu nito.
Ang banal na vortex ng sense na nilikha ni Terence ay malamang na walang silbi laban kay Wooking, ngunit nakakagulat na mahusay ang naging epekto nito sa ulo ng higanteng alimango. Ga! Ano ba to? Nahihilo ang tiyuhin mong alimango. Ilang beses na umuga ang dalawang butas ng mata ng higanteng alimango, at maging ang malaking katawan nito ay nagsimulang manginig. Ilang beses na hinailan ng alimpuyo ng kamalayan ang sinaunang espiritu ng higanteng alimango. Bagamat hindi nito nahila palabas, nanginginig pa rin ang kanyang sinaunang espiritu. Ngumiti si Terence at pinalakas ang loob ni Wooking, sumabog na ang bula ng hanggal na ito. Little Wooking, bilasan mo at bugbugin mo siya. Matapos gumana ang atake ni Terence, hindi na niya ipinagpatuloy ang pag-atake, sa halip ay binigyan niya ng pagkakataon si Wooking. Ang magagawa niya ay protektahan si Wooking at pahinain ang lakas ng laban sa antas na kayang harapin ni Wooking. Napuno ng mga itim na linya ang noo ni Wooking. Little Wooking. Ano ba to? Kahit boss kita, hindi ka pwedeng gumawa ng personal na pag-atake, di ba? Gayunpaman, wala talagang oras si Wooking para magreklamo. Dahil sa pagkabigla sa kanyang sinaunang espiritu, ang pag-atake ng higanteng alimango sa mga bula ng tubig ay nawala ng kontrol ng ilang sandali, at pagkatapos ay sumabog ng paisa-isa. Si Wooking, na nakulong ng mga bula ng tubig, ay biglang sumabog. Dahil sa kanyang tunay na chi, na hindi man lang natupok, ang mga tinek ng itim na yelo ay tumusok sa mga mata ng higanteng alimango na parang kidlat. Kasuklam-suklam na tao, sa tingin mo ba ay kaya mong palihim na habulin ang tiyuhin mong alimango ng ganito? Masyado kang inosente, huwag mong maliitin ang mga alimango. Medyo nakabawi na ang alimango, at napansin nito ang palihim na atake ni Wooking. Umungol ito ng malakas at ikinumpas ang ulo ng malaking alimango. Tulad ng inaasahan, ang pagsusuka ng sobrang bula ay magpapatanggal sa iyo. Bumantong hininga si Terence at naghagis ng isa pang spirit sense whirlpool. Malinaw niyang alam na si Terence ang nagpabagsak sa kanya, ngunit si Wooking lang ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Ang talino ng alimainggong ito ay isang ang malaking kahinaan. Hindi pamilyar si Terence sa ganitong uri ng spirit sense na whirlpool, kaya hindi ito gaanong nakagawa ng pinsala. Gayunpaman, medyo mahusay itong gamitin para matumbok ang mga halimaw sa dagat, lalo na laban sa mga halimaw sa dagat na may mahinang depensa sa espiritu tulad ng mga alimango sa dagat. Matapos tamaan ng isa pang divine sense vortex, muling nanginig ang primordial spirit ng sea crab gaya ng inaasahan, at ang galaw na ginamit niya para ipagtanggol at kontra-atakehin si Wooking ay biglang natigil. Ang isang maliit na pagkakaiba ay maaaring humantong sa 1,000 milya ng pagkakaiba. Hindi man lang naharang si Wooking, at matagumpay na natusok ng black eye spike ang mata ng sea crab. Arg! Kasuklam-suklam na tao, ang alam mo lang ay palihim na atakihin ang tiyuhin mong alimango. Teka lang. Umungol ang alimango at tumalikod para umatras papunta sa dagat. Plano talaga nitong tumakas. Sa totoo lang, talagang natataranta ang alimango sa sandaling ito. Hindi naman malaking bagay na may butas ang mata niya. Sa antas niya, magagamit pa rin niya ang ilang likas na kayamanan para makabawi. Ang problema ay paulit-ulit siyang pinapabagsak ng mukhang mahinang tao. Kung magpapatuloy ito, malamang ay wala na siyang pagkakataong gumamit ng anumang kayamanan sa langit. Kahit na nagmumukhang katawa-tawa at kinukutya ni Terence ang alimango, tiyak na hindi naman tanga ang alimango. Sa sandali ng buhay at kamatayan, tatakbo pa rin ito kung kaya nito. Kung tungkol naman sa kung makakatakas ba ito, ibang usapan na iyon. Naghagis si Terence ng isa pang spirit whirlpool na nagpahinto sa pagtakbo ng alimango. Humarap siya kay Wooking, Little Wooking, iiwan ko na sa iyo itong nakakatawang bula. Huwag kang mahiya, gumawa ka ng handaan ng pagkaing dagat. Manam. Malamig ang mukha ni Wooking. Pinag-iisipan niya ng mabuti kung dapat ba niyang palitan ang apelyido niya. Masyadong malambot ang ulo ni Little Wooking o kung ano paman. Hindi niya alam kung bakit biglang nagustuhan ng amo niya na bigyan ng mga palayaw ang mga tao matapos niyang makita ang amo ng espiritong isla ng snake ng mag-isa. Natatawa si Terence sa sarili niya, sinasadya niya itong tawaging Wooking, syempre, para lang mailabas ang galit niya dahil sa pagtawag sa kanya ng matanda. Natural lang na tawagin niya itong kapatid.
Dahil sa walang katapusang hinanakit dahil tinawag siyang maliit na Wookiee, agad na lumitaw si Wookiee sa likod ng alimango at buong lakas na inilabas ang kanyang mga itim na tinak na yelo. Awo! Sigaw ng bulag na alimango, at hindi matiis ni Terence na tingnan ito. Path! Little Wookiee, ang dumi mo. Sinundot mo pa talaga ang puwet ko. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Wookiee, at sinabi niya sa halos hindi marinig na boses, hindi ko talaga sinasadya. Ang alimango sa dagat, na bulag at kinagat ang butas ng puwit, ay labis na nagalit. Mabilis nitong ikinumpas ang 8 mahahabang binti nito at pagkatapos ay desperadong tumakas papunta sa dagat. Sa pagkakataong ito, hindi na ipinagpatuloy ni Terence ang paggamit ng Divine Sense Vortex. Kahit na mas nasasanay na siya rito, binigyan pa rin niya ng pagkakataon si Wookiee. Walang awang yelo. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas at malamig na hangin ang direktang bumalot sa malaking katawan ng alimango. Ang presyon sa loob nito ay hindi gaanong nakaapekto sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw na naiiba ito. Matapos pakawalan ni Wookiee ang kanyang walang awang spell ng yelo, ang malaking katawan ng alimango ay nadiin pababa ng isang bahagi, at isang patong ng hamog na nagyelo ang mabilis na nabuo sa ibabaw nito. Napangiti si Terence ng may kasiyahan. Tunay ngang henyo sa cultivation si Wookiee. Nagawa niyang i-level up ang kanyang Ice Force sa gitna ng isang labanan. Sa sandaling ito, may maliliit na itim na kristal ng yelo na lumulutang sa hangin sa loob ng walang pusong Ice Force. Ang maliliit na itim na kristal na ito mismo ang naging sanhi ng pagbabagong nayanig sa kapangyarihan ng walang pusong Ice Force. Kailangan ngang umunlad ang mga henyo sa labanan. Sa puntong ito, alam ni Terence na hindi na niya kailangang makialam pa. Sa kasalukuyang lakas ni Wookiee sa yelo, kahit ang isang alimango sa sukdulan nito ay maaaring hindi makapantay sa kanya, lalo na ang isang bulag na alimango sa sikmura. Ilang sandali pa, sa wakas ay natapos na ni Wookiee ang higanteng alimango. Naubos na rin niya ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya, at nakahiga na lamang sa lupa, ayaw gumalaw. Lumapit si Terence kay Wookiee at kumuha ng ilang Supreme Grade Spiritual Jades. Magpahinga tayo at alalahanin ang mga detalye ng labanan. Ito ay isang bihira at mahalagang karanasan. Oo. Mabilis na umupo si Wookiee, kinuha ang espiritual na jade, at buong pasasalamat na sinabi, Boss Terence, salamat. Hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, alam mo ang personalidad ko, hinding-hindi ko aapihin ang mga taong tapat sa akin. Sige, paprotektahan kita. 5,473. Sige. Hindi sinubukang magpanggap ni Wookiee. Pagkatapos umupo ng nakakross ang mga paa, bigla siyang may naisip at nauutal na sinabi, Boss Terence, pwede mo ba akong? Huwag mo akong tawaging maliit na Wookiee. Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa, iniisip na sa wakas ay may nakaintindi na sa nararamdaman niyang tawagin siyang, matanda. Matapang niyang ikinumpas ang kamay, walang problema, hindi na kita tatawaging ganyan sa hinaharap. Saka lamang pumikit ng mapayapa si Wookiee, naghahandang maglinang at gumaling. Gayunpaman, halos mabaliw siya sa sumunod na sinabi ni Terence. Paano kung tawagin kitang malalim na balon na yelo mula ngayon? Mahihimatay ako. Natulala si Wookiee. Dati naman seryosong tao si Boss Terence, kaya bakit bigla na lang siyang kumilos ng ganito? Ano ba ang dahilan kung bakit siya nagalit? Hindi kailanman malalaman ni Wookiee na ang sama ng loob ni Terence ay nalipat sa kanya matapos siyang tawaging lolo ni Marky York. Siyempre, dahil din sa masaya si Terence matapos makakuha ng 20 Spirit Sense Fruit. Malamang ay mapapagaling na ang tumor sa kanyang katawan, kaya nagbiro pa siya ng kaunti. Nakita ni Tudor na si Wookiee ay nasa isang estado na ng cultivation, kaya lumapit siya at binati si Terence, Senior Linford, salamat sa muling pagliligtas sa akin. Ang mga sikrab na ito ay puno ng kayamanan. Bakit hindi mo muna ako tulungan at si Senior Ice na linisin ang mga ito? Tumingin si Terence kay Tudor at tumango, sige, aabalahin kita. Siya nga pala, sabihin mo sa akin kung anong uri ng kayamanan ang nasa alimainggong ito. Sa Sky Class Island, ang mga halimaw sa dagat sa walang katapusang karagatan ay hindi pa nasakop noon. Ilang beses pa lamang silang nakalaban ni Terence, at wala siyang gaanong alam tungkol sa kanila.
Kahit ang isang matandang kapitan tulad ni Mike ay walang gaanong alam tungkol sa mga halimaw sa dagat. Ngunit tila hindi ganoon kalakas ang mga halimaw sa dagat sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Natural lamang na interesado si Terence. Hindi naman problema yan. Tama lang. Mapagkumbabang ngumiti si Tudor, saka ipinakilala, ang balat ng alimainggong ito ay napakatigas at mainam na material para sa paggawa ng baluti, habang ang mga daliri nito sa paa ay mainam para sa paggawa ng mga sandata. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang panloob na kaibuturan. Ang panloob na kaibuturan ng isang maagang nascent soul stage na halimaw sa dagat ay isang napakahalagang kayamanan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Tudor nang banggitin niya ang kahalagahan ng mga panloob na ubod ng mga halimaw sa dagat. Ang panloob na ubod ng isang maagang halimaw sa dagat sa yugto ng nascent soul ang pangunahing material para sa pagpino ng isang ginintoang ubod ng nascent soul. Tanging ang mga masters tulad ni na Senior Linford at Senior Bing ang madaling makakaharap sa mga bagong silang na halimaw sa dagat sa stage ng soul. Karaniwan, kahit na may ilan pang bagong silang na mga lumang halimaw sa stage ng soul, maaaring hindi nila ito magawa. Bawat halimaw na nasa yugto ng nascent soul ang siyang mga pangunahing sandigan ng bawat sekta. Kahit alam nila ang kahalagahan ng panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat, hindi sila maglalakas loob na pasukin ito. Kung may mangyari sa kanila, matatapos ang sekta sa likod nila. Makikita ito sa nangyari sa Thousand Blade Sect matapos umalis ang Invincible Primordial. Oh! Sabi mo magagamit ang panloob na ubod ng mga halimaw sa dagat para pinuhin ang gininto ang ubod ng nascent soul stage. Medyo nagulat si Terence dito. Noon pa man ay iniisip na kailangan ang baby ginseng para sa paggawa ng gininto ang ubod, pero ngayong narinig niya na magagamit din ang panloob na ubod ng isang bagong silang na kaluluwang halimaw sa dagat para gawin ang gininto ang ubod, naging interesado na siya. Tutal, mahirap makahanap ng baby ginseng, at madaling mahanap ang mga halimaw sa dagat. Para kay Terence, kahit na makuha niya ang buong baby ginseng, mauubos niya rin ito kalaunan. Ngunit sa walang katapusang karagatan, hindi mamamatay ang mga halimaw sa dagat kahit ano pa ang mangyari. Tumango si Tudor at sinabing, ang mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat ay ginagamit upang pinuhin ang mga elixir. Senior Linford, hindi ka isang alchemist, kaya maaaring hindi ka masyadong malinaw tungkol dito. Halimbawa, ang Golden Core ng Foundation Establishment at ang Golden Core ng Golden Core ay pawang pino gamit ang mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat sa mga yugto ng Foundation Establishment at Golden Core. Hindi lang madaling hulihin ang mga halimaw sa dagat, kaya walang gaanong elixir na umiikot sa mundo. Oh! Bahagya nang umiti si Terence, ngunit hindi sinabing mas marami pa ang kinita niya kaysa kay Tudor. Iniba niya ang usapan, hindi madaling mahuli ang isang golden core o bagong silang na soul stage sea beast. Hindi kaya madaling mahuli rin ang isang foundation establishment stage sea beast. Madaling mahuli ang isang halimaw sa dagat na nasa ilalim ng pundasyon, ngunit napakakaunti ng mga halimaw sa dagat na nasa ilalim ng pundasyon. Umiling si Tudor at nagpaliwanag ng may mapait na ngiti, lahat ng halimaw sa dagat sa baybayin ay nasa ilalim ng yugto ng pundasyon. Kahit na mahuli natin sila, hindi sila gaanong magagamit. Kung tungkol naman sa mga halimaw sa dagat sa malalim na dagat, bagamat may mga halimaw sa dagat na nasa ilalim ng pundasyon, lahat sila ay mga batang halimaw sa dagat. Para mahuli sila, kailangan nating harapin ang makapangyarihang mga halimaw sa dagat na nasa hustong gulang na. Halos kapareho lang ito ng paghuli sa mga halimaw sa dagat sa Golden Core Stage at sa orihinal na sanggol na yugto. Kaya pala ganoon ang nangyari. Tumango si Terence at hindi masyadong inisip iyon. Gamit ang kanyang lakas, maging ito man ay nasa kanyang orihinal na katawan o Yuan Spirit Body, medyo madali lang mahuli ang isang bagong silang na Soul Sea Beast. Naisip niya kung ang panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat sa yugtong profound ay pareho rin. Gayunpaman, malamang na napakahirap makahanap ng isang halimaw sa dagat sa yugtong profound sa maliit na mundo ng sinaunang panahon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa makabalik siya sa Skyclass Island. Mukhang naiintindihan mo naman ang mga panloob na ubod ng mga halimaw sa dagat. Isa ka bang alchemist? Casual na tanong ni Terence. Dahil alam niyang maaaring gamitin ang mga ubod ng mga halimaw sa dagat para gumawa ng mga elixir, kinailangan niyang humanap ng paraan para makuha ang recipe at subukan ito.
Kung alam lang ni Tudor ang recipe, hindi mag-aatubiling ipagpalit ito ni Terence sa iba. Sa kasamaang palad, umiling si Tudor ng may panghihinayang at sinabing, ang kakayahan ni Junior ay nakakabagot, at wala akong talento ng isang alchemist. Sa puntong ito, ang mukha ni Tudor ay nagpakita ng kaunting pangungutya. Nauutil niyang sabi, Senior Linford, mayroon akong mapangahas na kahilingan. Iniisip ko kung maibebenta sa akin ni Senior Linford ang panloob na kaibuturan ng alimainggong ito sa isang presyo. Gusto mo ba itong panloob na core? Napatingin si Terence kay Tudor, na natutuwa. Matapat naman pala ang lalaking ito. Gusto niya ang panloob na core, pero kailangan niya muna itong purihin. Natatakot ba siyang hindi magtaas ng presyo ang kabilang panig? Bahagyang namula ang mukha ni Tudor habang nahihiyang sinabi, alam kong napakahalaga ng niden ng isang bagong silang na Soul Sea Beast. Gayunpaman, malapit na ang kaarawan ng aking lolo. Kung makukuha ko ang niden ng isang bagong silang na Soul Sea Beast at maibibigay ito sa aking lolo, makakatulong ito sa kanya na sumulong sa tugatog ng maagang bagong silang na Soul Realm. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, dagdag ni Tudor, Senior Linford, kahit anong presyo ang gusto mo, sabihin mo lang. Hanggat kaya mong ilipat sa akin ang panloob na kaibuturan na ito, tiyak na hahanap ako ng paraan para magawa ito. Maaari mo bang pinuhin ang isang gininto ang ubod ng bagong silang na kaluluwa pagkatapos makuha ang panloob na ubod ng halimaw sa dagat? O sa halip, mayroon ka bang recipe ng tableta para sa gininto ang ubod ng bagong silang na Soul Stage? Wala talagang pakialam si Terence sa panloob na elixir ng halimaw, wala siyang pakialam kung ibigay ito kay Tudor. Tutal, kung hindi dahil sa katapatan ni Tudor, hindi sana makakakuha si Terence ng 20 Spirit Sense Fruit. Sa pinakamarami, makakahuli siya ng isa pang halimaw sa dagat kapag gusto niyang subukan ang pagpipino ng tableta. Ang mahalaga ngayon ay gamitin ang panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat upang pinuhin ang tableta. Nagatubili sandali si Tudor bago sinabing, kung alchemy ito, sa koneksyon ng pamilya ko, wala dapat problema. Tungkol naman sa formula ng tableta, si Oliver ay isa alchemist, maaaring mayroon siyang formula ng tableta para sa gininto ang core ng nascent soul stage. 5,474. Naalala ni Terence na marunong gumamit ng alchemy bomb si Oliver, isa siyang refiner, pero hindi niya alam kung patay na ang lalaki o hindi. Kung maibibigay mo sa akin ang recipe ng tableta para sa pagpino ng kaibuturan ng isang halimaw sa dagat, ibibigay ko ito sa iyo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Terence at inilahad ang kanyang mga kondisyon. Kung tutuusin, hindi naman niya talaga kailangan ang bagay na iyon, at hindi si Tudor ang tipo ng taong nagpapaligoy-ligoy. Si Tudor ay isang prangka na tao, ngunit hindi naman talaga siya tanga. Agad siyang nag-react nang marinig ito at nagtanong ng may gulat, Senior Linford, ikaw? Isa ka bang alchemist? Maaari itong ituring na ganoon. Siguro mas malakas ng kaunti kaysa kay Oliver Chu. Bahagyang ngumiti si Terence. Agad na natuwa si Tudor, ngunit medyo nalito rin ang itsura niya. Sandali niyang hindi alam kung paano magre-react. May mga gamot ba ang pamilya mo para dito? Naisip ni Terence na kailangang maayos na ang kasal ni Yubi, at ito ang magandang dahilan para pumunta sa bahay ni Chu para tulungan siyang malutas ang problemang ito. Dapat meron, si Tudor ay talagang isang prangka na tao. Kahit ngayon, hindi pa niya natatapos ang kanyang mga salita. Kahit na wala tayo nito, dahil sa koneksyon ng ating pamilya, mabilis nating mahahanap ang recipe. Sa katunayan, alam din ni Tudor na ito ang pinakamagandang panahon para makuha ang pabor ni Terence na may tiyak na sagot. Gaya ng sabi niya, kahit walang recipe ang House Chu, hindi magiging mahirap para sa kanila na bumili ng isa gamit ang kanilang lakas. Hindi nila kailangang sabihin kay Terence ang mga detalyeng ito. Gayunpaman, ayaw magsinungaling ni Tudor, kaya sinabi niya ang totoo. Senior Linford, dahil kailangan mo ang recipe ng gamot, bakit hindi ka sumama sa akin sa pamilya ko? Naniniwala akong matutuwa ang lolo ko na makilala ka, Senior Linford. Taos-pusong paanyaya ni Tudor. Tumango si Terence, mabuti naman. Malapit na ang kaarawan ng lolo mo. Pupuntahan ko siya at babatiin. Napakaganda niyan. Isang karangalan para sa ating angka ng Chu na matanggap ang presensya ni Senior Linford. Masayang hinimas ni Tudor ang kanyang mga kamay.
Napakahalaga para sa pamilya Chu at sa kanya ang pagkakaroon ng mabuting relasyon. Tungkol naman sa balak ni Terence na sirain ang kasal ni na Yubi at ng pamilya Chu, wala nang pakialam si Tudor kung malaman man niya ito. Wala naman talaga siyang pakialam sa kasal na iyon, at kung alam niya na kamag-anak ni Terence si Yubi, tiyak na hihilingin niya sa pamilya nito na itigil ang kasal. Senior Linford, magpahinga ka muna. Aasikasuhin ko na ang alimango. Aalis na tayo pagkatapos gumaling ang mga yelo sa senior. Yumuko ng bahagya si Tudor, at matapos tumango si Terence bilang pagsang-ayon, mabilis siyang kumuha ng maikling kutsilyo para saksakin ang alimango. Makikita na si Tudor ay may kaunting karanasan sa pagharap sa mga bangkay ng mga halimaw sa dagat. Bagamat medyo matigas ang mga balat ng mga alimango, ang maikling kutsilyo ni Tudor ay laging tumatagos ng malalim sa mga sustansya ng mga alimango at pagkatapos ay dinudurog ang mga balat ayon sa linya. Medyo makinis ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto, nabasag na ni Tudor ang balat ng alimango. Kasama ang mga kuko, naipon ang mga ito at naging isang maliit na bundok na kasing taas ng 2 tao. Senior Linford, ito ang panloob na ubod ng alimango. Pakiingatan mo sana. Tumakbo si Tudor papunta kay Terence na may hawak na asul na panloob na ubod na kasing laki ng 2 kamao. Bagamat ito ang gusto ni Tudor, wala siyang anumang mapang-asar na ekspresyon. Mukha siyang natural. Hinawakan ni Terence ang panloob na kaibuturan at naramdaman ang dalisay na enerhiya sa loob. Bahagya siyang ngumiti, nagsikap ka. Sa sandaling ito, natapos ni Woking ang kanyang cultivation. Bigla siyang tumayo at tuwang-tuwa na sinabi, "Boss, nakabawi na ako." At, mukhang na-stabilize na niya ang kanyang lakas. Sakto lang, pwede na tayong umalis. Tumango si Terence sa kasiyahan. Ramdam niya na mas naging matatag ang aura ni Woking. Bagamat hindi siya nakalusot, malamang ay malaki na ang kanyang ibinanggo kumpara dati. Siya nga pala, pwede ko bang makuha ang panloob na kaibuturan nitong alimango? May iba pa akong maibibigay sa iyo mamaya. Sa totoo lang, si Woking ang pumatay sa alimango, at ayaw ipakita ni Terence ang kanyang pagiging mapang-ipang sa harap ng kanyang nakababatang kapatid, kaya naisipan niyang magtanong. Boss Terence, anong sinasabi mo? Agad na sabi ni Woking sa seryosong tono, kung hindi dahil sa iyo, boss, malamang napatay na ako ng alimaingong ito ngayon. Lahat ng mayroon ako, si Woking, ay ibinigay mo sa akin, boss. Kahit mapatay ko pa ang alimainggong ito, lahat ay pagmamay-ari mo, boss, hindi pa kasama rito ang kakayahang patayin ang alimainggong ito. Kaya, lahat ng papuri ay napupunta sa iyo, boss. Nang marinig na kahit ang isang bagong silang na halimaw na tulad ni Woking ay sunod sonyerin kay Terence, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tudor, at mas lalo siyang determinadong makipagkaibigan kay Terence. Hindi tumayo si Terence at ngumiti, sige, ang cold mo naman palagi, pero masyado ka namang nagsasalita ngayon. Pero, hindi ko naman aapihin ang sarili kong mga kababayan. Mag-impake na tayo at pupunta muna tayo sa pamilya Chu. Sa katunayan, sa kasalukuyang kalagayan ni Woking, hindi naging problema para sa kanya ang bumili ng ilang mga recipe. Gayunpaman, dahil nagawa na ni Terence ang kahilingan, natural na hindi siya tututol dito. Hanggat desisyon ni Terence iyon, gagawin niya ito ng buo. Nakatago ang kaibuturan ng alimango sa jade space, pero hindi convenient ang panlabas na balat at ang dulo ng mga daliri niya sa paa. Tutal, hindi naman lubos na mapagkakatiwalaan ni Terence si Tudor, bukod pa sa pagiging tapat ng lalaki. Sino ang mag-aakala na ibubunyag niya ang lihim ni Terence? Mabuti na lang at ang lumilipad na spirit beast ni Terence ay nakalutang pa rin sa ere. Inimpake ni Tudor ang mga samsam ng digmaan at isinakay ang mga ito sa sarili niyang lumilipad na spirit beast. Hinayaan niyang sumakay sina Terence at Woking sa lumilipad na spirit beast ni Terence habang ang nangunguna sa daan ng mag-isa. Pagkatapos nilang umalis, bumalik si Woking sa kanyang malamig na ekspresyon. Hindi makahanap ng mapag-usapan ang kanyang malamig na personalidad, kaya't nanatili na lamang siya sa likod ni Terence at ginoganita ang labanan. Pagkalipas ng 4 na oras, ang dalawang aerial spirit beast ay nakarating sa isang kahabaan ng mga burol. Ang angkan ng Chu ay matatagpuan sa mga burol na ito. Bago pa man makaabot sa bagong antas ng soul stage ang matandang lalaki ng pamilyang Chu, isa lamang pamilyang walang kwenta ang pamilyang Chu.
Ngayong mayroon na silang bagong antas na matandang halimaw sa Soul Stage, agad na nagbago ang kanilang katayuan. Kaya naman gusto nilang pakasalan ang sekta ng Yellowstorm, umaasang mas mapabilang pa sila sa 10 maliliit na sekta. Bumagal si Tudor at ikinuyom ang kanyang mga kamay habang sumasakay sa lumilipad na spirit beast ni Terence. Senior Linford, narito ang ating Chuklan sa unahan. Nagpadala na ako ng mensahe pabalik na nagsasabing may darating na mahalagang bisita. Naniniwala akong magiging malugod na tatanggapin ng aking pamilya ang pagdating ni Senior Linford. Gayunpaman, hindi gaanong natanggap si Terence mula sa pamilyang Chu. Nang sumunod sila ni Wooking kay Tudor papasok sa bahay, walang sinuman ang sumalubong sa kanya, isang marangal na panauhin sa pasukan ng bahay. Hindi lang iyon, maging ang taong nagbukas ng pinto ay may malamig na ekspresyon. 5,475. Ha! Mukhang hindi ka masyadong mahusay bilang batang Panginoon ng pamilyang Chu. Tiningnan ni Terence si Tudor ng may kakaibang ekspresyon. Naisip niya na ang posisyon ni Tudor sa pamilyang Chu ay kahit papaano ay mas mataas ng kaunti kaysa kay Oliver, o kung hindi ay ayaw ni Oliver na makitungo kay Tudor. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi man lang makuha ni Tudor ang respeto ng isang angkan. Siya ang batang Panginoon ng direktang linya ng lahi ng angkan ng Chu, ngunit siya ay napunta sa ganoong kalagayan. Talagang hindi makapagsalita. Natawa si Tudor ng alanganin. Ang sektang ito ay nasa panig ng ama ni Oliver, kaya normal lang para sa kanila na huwag pakialaman si Tudor. Tungkol naman sa balitang ipinadala pabalik, malamang ay naharang nila ito. Naintindihan ni Tudor, pero wala siyang ipinaliwanag kay Terence, isa naman siyang tapat na tao, at ayaw niyang ikalat ang maruruming damit sa publiko. Pinilit niyang ngumiti habang inaakay papasok si Terence. Patawarin mo ako, Senior Linford. Malamang nasa closed-door cultivation ang lolo ko, kaya hindi niya natanggap ang mensahe ko. Pasensya na sa pagkaantala. Paumanhin ni Tudor, iniisip na magiging maayos lang siya basta't makikita niya ang kanyang lolo. Kung isasantabi ang lakas ni Terence, ang kanyang katayuan bilang isang elixir master na kayang gumawa ng Golden Dawn sa orihinal na antas ay isa ng pinakamataas na antas sa sinaunang mundo ng martial arts. Kapantay na niya ang antas ng mga pangunahing miyembro ng 4 na malalaking sekta at 10 maliliit na pamilya. Sigurado si Tudor na hindi babaliwalay ng kanyang lolo ang pagdating ni Terence. Ayos lang. Kumaway si Terence nang walang pakialam. Sa kanyang antas, hindi mahalaga ang maliliit na bagay. Isa pa, ang pangunahing layunin niya rito ay para kanselahin ni House Chu ang engagement para hindi mahirapan ang Spirit Leaf sect. Nakakahiya kung talagang mainit silang tatanggapin. Kung babalik ang gago na si Oliver, baka mas lalo pa siyang makagulo at makapagbigay ng mas maraming dahilan kay Terence. Dapat pala tinulungan na lang niya si Oliver noon. Nagluluksa pa rin si Terence nang matagpuan ng kanyang espiritu ang isang dosenang Golden Core Cultivator na nakatayo sa bakuran na hindi kalayuan. Lahat sila ay mukhang hindi pala kaibigan, na para bang tina-target nila ang grupo ni Terence na binubuo ng 3. Sinusubukan ba niyang manggulo? Hindi nagulat si Terence, kundi masaya. Agad niyang ginamit ang kanyang vital energy para magpadala ng mensahe kay Wooking, kung mayroon mang susunod, huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag kang gagawa ng kahit ano nang walang utos ko. Tumango si Wooking nang walang pag-aalinlangan. Tungkol naman sa dahilan. Ang mga sinabi ni Terence ang dahilan, basta't natupad ang mga ito ng wasto. Hindi mahalaga kung makita siyang tumango ng iba dahil hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng 12 hakbang, tinawid nila ang mga atop na nagbibigay daan sa mga bisita at pumasok sa patio sa harap ng pangunahing bulwagan. Ito ang lugar kung saan natagpuan ni Terence ang isang tao. Itinaas ni Tudor ang kanyang mga mata at nakita ang 12 miyembro ng gininto ang Core Stage Clan sa looban. Bahagyang nagulat siya, iniisip kung nandito ba sila para salubungin si Senior Linford. Bagamat hindi sila direktang pumunta sa pangunahing gate para salubungin sila, ang lineup na ito ay maituturing ng maluho. Kasama rito ang halos 70% ng mga nakatataas sa Chu Clan. Pangalawang tiyuhin, natanggap mo ba ang mensahe ko at naparito ka upang salubungin ang ating pinarangalan na panauhin? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Tudor.
Mabilis siyang humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay sa lalaking nasa katanghaliang gulang sa gitna. Ang mukhang malas na lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi ang ama ni Oliver, ang lalaking may hawak ng lahat ng pinansyal at yaman ng angkan ng Chu, si Carding Chu. Ipapakilala na sana ni Tudor si Terence sa kanyang mga kamag-anak at ipapaalam na sana kay Carding ang pagkakakilanlan at lakas ni Terence nang bigla siyang naputol. Sinong mahalagang bisita? Ito ba ang dalawang nakababata? Malamig na singgal ni Carding at sinulyapan sina Terence at Woking nang may paghamak. Hindi niya makita ang antas ng cultivation ni Woking, ngunit malinaw niyang nakita ang lakas ni Terence. Nasa rurok pa lamang siya ng foundation building realm. Nang makita si Woking na naglalakad kalahating hakbang sa likuran ni Terence, halata na hindi siya kasing lakas ni Terence. Gaano man siya kalakas, mas malakas lang siya ng kaunti kay Terence. Hindi siya karapat-dapat bigyan ng pansin. Kasalanan din ito ni Tudor. Nabanggit lang sa nakaraang balita na may isang mahalagang panauhin sa pintuan ng pamilyang Chu, at kailangan nilang maghanda ang pamilya ng isang malaking seremonya ng pagsalubong. Walang nabanggit tungkol sa katayuan o lakas ni Terence at Woking. Kung hindi, ang katayuan lamang ni Woking ay sapat na para makapaghanda ang pamilyang Chu ng isang malaking seremonya ng pagsalubong na may pinakamataas na pamantayan. Pangalawang tiyuhin, hindi mo alam. Nagmamadaling sinubukang magpaliwanag ni Tudor. Bagamat hindi siya kailanman nagustuhan ng pangkat ni Carding, si Tudor ay isang tapat na tao na iniisip pa rin ang pangkalahatang sitwasyon ng angkan ng Chu. Sa kasamaang palad, ayaw talagang makinig ni Carding kay Tudor. Malamig siyang sumengot at pumutol, hindi ko alam na ganito ka pala katapang. Magsalita ka. Nasaan ang konsensya? At paano nabasag ang mga soul jade plate ni Wenxiang at Arvin? Nakipagsabuatan ka ba sa mga tagalabas para magplano laban sa kanila? Isa talaga itong kaso ng kagustuhang ipataw ang isang krimen sa isang tao nang walang anumang dahilan. Noon lang napagtanto ni Terence na hinihintay pala ni Carding si Tudor. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Sina Tudor at Oliver ay lumabas ng magkasama. Kabilang sa kanila, sina Wenxiang at Arvin ay mga tauhan ni Oliver. Palihim na binigyan siya ni Oliver at Carding ng isang kayamanan para sa opens iba at pagtatanggol. Kahit anong tingnan pa ito, dapat sana ay namatay si Tudor sa paglilitis sa isla ng ahas. Gayunpaman, ang bumalik ay si Tudor. Hindi alam ang kinaroroonan ni Oliver, at nakumpirmang patay na sina Wenxiang at Arvin. Kahit na hindi si Chu ang laging naghahanap ng gulo, malamang nahahanapin ng sinumang nakatataas sa angkan ng Chu si Tudor upang malaman ang katotohanan sa unang posibleng sandali. Siyempre, kung ibang tao iyon, bibigyan man lang nila ng pagkakataon si Tudor na magsalita. Tiyak na hindi sila magiging katulad ni Carding, na agad na nagmalaki sa kanya. Nang magsasalita na sana si Tudor, ikinumpas ni Carding ang kanyang kamay at mariing sinabi, "Kalimutan mo na yan, sa palagay ko ay hindi ninyo sasabihin ang totoo. Mga gwardya, ikulong muna ninyo ang traidor na ito at ang kanyang dalawang kasabwat, pagkatapos ay maingat ninyo silang tanungin. Hindi ako makapaniwalang hindi ninyo sasabihin sa akin." Hindi man lang niya ito hinayaang bumukas ang bibig, paano naging hindi ito nagsasalita. Nakumbinsi si Terence sa mga kilos ni Carding. Malinaw na binubuli niya ang isang tapat na lalaki. Kung si Terence ang nasa posisyon ni Tudor, papatayin niya ito gamit ang isang sampal. Ang dalawang peak level early gold core realm cultivator na nasa gilid ng grupo ay agad na naglabas ng kanilang mga aura pagkatapos ng mga salita ni Carding at idiniin ang mga ito kina Tudor, Terence, at Woking. Matapos matanggap ang mga tagubilin ni Terence, natural na walang naging reaksyon si Woking. Kung alam ng pamilya Chu na ginagamit niya ang aura ng isang golden core stage cultivator para harapin ang isang bagong silang na soul old monster, malamang ay maglalaslas silang lahat ng kanilang mga lalamunan. Hindi ba't mas walang sakit ang kamatayang iyon? Gustong ipaalala ni Tudor sa kanyang mga kamag-anak na ang isa sa dalawang dumating ngayon ay isang tunay na bagong silang na halimaw na soul old, at ang isa naman ay isang walang awang lalaki na madaling manipulahin ang mga bagong silang na soul old monster. Hindi sila dapat masaktan.
Sa kasamaang palad, sa ilalim ng presyon ng dalawang peak early gold core realm cultivator, wala talaga siyang kakayahang magsalita. Siyempre, hindi papayagan ni Carding si Tudor na magsalita. Hindi lahat ng mga nakatataas sa angkan ng Chu na naroon ay kanyang mga tauhan. Hindi bababa sa kalahati sa kanila ay neutral. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Oliver, dahil patay na sina Wenxiang at Arvin, malamang na ang kayamanan ng angkan ng Chu na palihim niyang ibinigay kay Oliver ay nabunyag sa harap ni Tudor. 5,476. Kahit ano paman, hindi dapat ipaalam ang bagay na ito sa mga nasa mataas na antas ng mga nasa mataas na antas. Kaya naman, nanawagan na si Carding kay Tudor na huwag bigyan ng pagkakataong magsalita. Tudor, huwag ka nang lumaban. Kung hindi, magiging traidor ka talaga. Sumunod ka sa amin sa discipline hall ng masunurin. Malamig na payo ng isa sa dalawang maagang golden core cultivator. Siyempre, formalidad lamang ito. Lumaban man o hindi si Tudor, wala itong ipinagkaiba sa kanila. Nang makitang hindi siya sina Terence at Wooking ay tumulong sa kanya, hindi naman siya nadismaya. Sa kabaligtaran, natuwa siya. Kung hindi, malamang nalipol na ng dalawang ito ang buong pamilya Chu kung sakaling magkaaway talaga sila. Nakipag-usap si Terence kina Tudor at Wooking nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon, pakinggan natin sila at tingnan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi sapat ang kasalukuyang sitwasyon para kanselahin ng pamilya Chu ang kasal nila ng sekta ng Leaf Spirit. Siyempre, maaaring gamitin ni Terence ang kanyang lakas at kapangyarihan para pilitin ang pamilya Chu, ngunit magiging disbentaha iyon. Tutal, wala naman sa tama si Terence rito, at kadalasan ay napakamakatwiran niya bago pa man siya pukawin ng mga tao. Siyempre, hindi naman kailangang mag-alala si Terence kung may lalapit sa kanya. Matapos marinig ang boses ni Terence, nagtulungan silang dalawa at hinayaan ang dalawang golden core cultivator ng pamilyang Chu na selyuhan ang kanilang lakas. Siyempre, ang ganitong uri ng paghihigpit ay epektibo lamang sa mga cultivator na nasa ilalim ng golden core stage. Hindi ito pinansin ni Wooking at Terence, na nasaan yung primordial spirits. Nang makitang napakadaling nabihag si Tudor, lubos na nakahinga ng maluwag si Carding. Kasabay nito, isang bahid ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Buhay man o patay si Oliver, sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang patayin si Tudor. Sina Terence at ang dalawa pa ay sinamahan papunta sa discipline hall ng dalawang peak level early golden core cultivator. Isa lamang itong maliit na bakuran sa sulok, ngunit mayroong isang piitan sa ilalim ng bakuran, sapat na upang ikulong ang lahat ng golden core cultivator. Pinaghiwalay ng dalawang lalaki sina Terence at ang dalawa pa sa tatlong magkakatabing selda. Hindi sila umimik at umalis na may malamig na mga mukha. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang purong chi para linisin ang lupa bago umupo ng nakakross ang mga paa. Lumapit si Tudor at may pagkakasala na nagsabi, "Senior Linford, pasensya na talaga. Dahil sa bagay na ito ni Junior, idinawit kita, Senior." "Hindi mahalaga," sabi ni Terence, sabay kaway ng kamay. "Isa pa, alam ko ang nangyari kay Oliver at sa dalawa niyang kasabwat. Huwag kang mag-alala, ako ang magiging saksi mo kapag dumating ang pamilya mo para tanungin ka. Maraming salamat, Senior Linford." Taos-pusong nagpasalamat si Tudor kay Terence, ngunit ramdam ni Terence na hindi niya pinasasalamatan si Terence pagiging saksi niya. Nagpapasalamat siya na hindi niya inatake ang bahay Chu gamit si Wooking. Kung ibang bagong silang na halimaw na kaluluwa lang iyon, hindi nila kakayanin ang ganitong pagtrato mula sa bahay Chu. Gayunpaman, hindi umimik sina Terence at Wooking at nakipagtulungan kay bahay Chu. Natural lang, nagpapasalamat si Tudor sa kanila dahil inuna nila si bahay Chu. Walang anuman. Nandito na ang mga taong nag-iimbestiga sa iyo. Tinaasan ni Terence ang kanyang kilay. Naramdaman na ng kanyang espiritu si Carding at dalawa pang miyembro ng pamilya Chu na pumapasok sa piitan. Ang tanging kaibahan lang ay hindi nanguna si Carding sa pagkakataong ito. Sa halip, isang lalaking medyo mas matanda sa kanya ang nanguna. Tila mas mataas ang katayuan niya kaysa kay Carding. Narinig ni Tudor ang mga salita ni Terence at nagulat siyang lumingon.
Wala siyang nakitang sino man na pumapasok sa bilangguan. Maliwanag, ang banal na pandaman ni Tudor ay daang libong milya ang mas mababa kaysa kay Terence. Maya-maya, sina Carding at ang dalawa pa ay naglakad sa paikot na hagdanan at nakarating sa selda kung saan nakakulong sina Tudor at ang iba pa. Hindi gumalaw sina Terence at Woking, itinuring silang tatlo na parang hangin. Si Tudor lamang ang mabilis na lumingon sa gilid na mas malapit sa pasilyo at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamay. Binabati ni Tudor ang unang elder at pangatlong elder. Hindi binati ni Tudor si Carding sa pagkakataong ito, ngunit tumango pa rin siya bilang pagbati. Hindi nakapasalita si Terence sa magulo na personalidad ni Tudor. Dahil tinalikuran na nila ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging mabait, bakit pa nila kailangang pakialaman ang isang taong ganito kasama? Kung si Terence iyon, papatayin niya ang lalaki sa isang sampal o hindi na lang niya ito papansinin. Ang pinuno ng grupo ay ang unang elder ng pamilyang Chu, si Marcelo Chu. Matapos makita si Tudor, tumango siya at sinabing, "Tudor, anong nangyayari? Sabihin mo sa akin, ang dakilang elder, ang tungkol dito." Ang isa pang late-stage Golden Elixir Realm Cultivator ay ang ikatlong elder na binanggit ni Tudor. Siya rin ang taong namamahala sa Discipline Hall ng pamilyang Chu. Walang ekspresyon ang kanyang maitim na mukha. Malamig lang siyang tumingin kay Tudor. Hindi siya nagsalita, ni hindi siya gumalaw. Hindi na hinintay pang magsalita si Tudor, sumingit si Carding, dakilang matanda, ano pa bang itatanong? Nagtulungan sina Oliver, Wenxiang, at Arvin, ngunit wala pa sa tatlo ang nakabalik. Si Tudor na lang ang nakabalik. Malinaw na nakipagsabuatan siya sa mga tagalabas para saktan ang kanyang mga kapatid. Dapat patayin agad ang taong iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Marcelo at sinabing, "Kaydan, kailangan muna nating imbestigahan ang bagay na ito bago tayo makagawa ng conclusion. Paano natin sila mapapatawa ng ganoon kabilas na hatol?" Si Tudor ay direktang inapo ng angkan ng mga Chu, at posible siyang maging pinuno ng angkan sa hinaharap. Hindi niya talaga kayang hayaan siyang maging pinuno ng pamilya. Ngumisi si Carding sa kanyang puso, ngunit sumagot siya ng hindi sumusuko, "Mahal na matanda, ako, si Carding, ay hindi sasang-ayon sa iyo." Si Tudor lang ang nag-iisang bumalik. Sino ang nakakaalam kung nagsasabi siya ng totoo? Dahil hindi pa bumabalik sina Oliver at ang iba pa, kailangan na lang nating umasa sa bibig ni Tudor para sabihin ang totoo. Ha! Nakakagulat talaga ang paraan ng pagkilos ng angkan ng Chu. Hindi napigilan ni Terence ang mapamura habang nakatingin kay Carding ng may paghamak, "Alam na alam ko kung anong klaseng tao si Tudor bilang isang taong sandali pa lang siyang kilala. Mas mahirap pa kaysa sa patayin siya para pagsabihan ng kalokohan. Sa kabilang banda, ikaw, itong lalaking mahilig sa kahit anong gamot, ang pag-imbento ng kasinungalingan ang sukdulang kakayahan mo, di ba?" Tinitigan ng masama ni Carding si Terence, "Bata, bakit ka sumisingit na parang tagalabas? Pagkatapos nating harapin ang traidor ng angkan ng Chu, ikaw na ang baalang mag-ayos. Hindi mo na kailangang tumalon at maghain ng kamatayan ngayon, di ba? Wala akong pakialam sa mga pangyayari sa inyong angkan ng Chu, pero tungkol kay Oliver, pinapaalalahanan lang kita dahil isa akong saksi. Dapat patay na ang batang iyon, di ba? Gayunpaman, wala itong kinalaman kay Tudor. Nakulong lang siya sa isang lihim na kaharian sa paglilitis sa isla ng ahas. Kung wala kang kakayahang tumakas, hindi mo masisisi ang iba." Kung sinabi ni Terence na magpapatoto siya para kay Tudor, tutuperin niya ang kanyang pangako. 5,477. Gayunpaman, nahulaan ni Terence hindi siya paniniwalaan ni Carding. Kung hindi, bibigyan sana niya ng pagkakataon si Tudor na magsalita. Pero mabuti na rin ito nandito si Terence para magdulot ng gulo, at ang taong gumagawa ng gulo ay hindi takot sa gulo. Kayong dalawa ni Tudor ay halatang mga ibon ng balahibo. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa iyo? Nakangising sabi ni Carding. Hindi man lang nabasag ang soul jade plate ni Oliver, paano siya namatay? Kayo ang nagkulong sa kanya sa kung saan, hindi ba? Pangalawang tiyuhin, totoo ang sinabi ni Senior Linford. Sa wakas ay sinamantala ni Tudor ang pagkakataon para magsalita ng kalahating pangungusap ngunit bastos siyang naputol ni Carding. "Tumahimik ka nga. Anong karapatan ng isang walang hiyang traidor na magsalita sa harap natin?
Walang hiya pa nga niyang tinawag ang junior na ito bilang isang senior. Isa siyang simpleng langgam na nasa tuktok ng foundation stage, anong klaseng senior siya? Sigaw ni Carding. Matapos sawayin si Tudor, humarap siya kay Marcelo at sinabing, dakilang elder, hindi mo na kailangang magtanong. Ang tatlong taong ito ay malamang na nagsabuatan. Makakasiguro tayo sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanilang mga bibig na puno ng kasinungalingan. Kumunat ang noo ni Marcelo at sinabing, hindi ka maaaring maging basta-basta. Hadeng, alam ko ang nararamdaman mo. Si Oliver ang pinakamamahal mong anak, normal lang na mag-alala ka. Tutal, siya ang aking nakababata. Ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa daan patungo sa langit, at ang palad at likod ng kamay ay parehong karne. Kailangan natin itong imbestigahan ng malinaw bago tayo makapaghain ng kaso. Mahusay na matanda, ano pa ang dapat imbestigahan? Ang tatlong ito ay pawang mga kasabwat. Handa kang makinig sa kanilang mga kasinungalingan, ngunit ayaw kong sayangin ang oras. Ikatlong matanda, ano sa palagay mo? Maaari ba silang direktang patayin? Medyo dominante si Carding. Hindi lamang niya tinanggihan ang mungkahi ng unang matanda, kundi hinaila pa niya ang ikatlong matanda ng discipline hall dito. Kahit na ang ikatlong elder ang namamahala sa discipline hall, palihim siyang bahagi ng grupo ni Carding. Kaya naman ipinadala ni Carding si Tudor at ang dalawa pa sa discipline hall. Ang pagpunta sa discipline hall ay katumbas ng pagiging nasa teritoryo ni Carding. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Hindi siya naniniwala na hindi niya makukuha ang pag-amin na gusto niya. Ang tanging ikinagulat ni Carding ay ang pagtakbo ng unang elder, si Marcelo, pagkatapos marinig ang balita. Hindi tumingin ang ikatlong elder kay Carding. Sa halip tumingin siya kay Carding at walang ekspresyong sinabi, kailangan nating maging malinaw sa lahat. Hindi tayo maaaring maging masyadong padalos-dalos. Gayunpaman, dahil nawala sina Oliver at ang dalawa pa, walang ebidensya. Si Tudor ang pinakakahina-hinala. Kaya naman, ang kanilang mga testimonya ay walang gaanong halaga para sa sanggunian. Ang unang elder, maging ang ikatlong elder, ay nagsabing hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga salita. May mga pagtutol pa ba kayo? Buong pagmamalaking tiningnan ni Carding ang unang elder at sinabi ng may tuwa, sa aking palagay, ang traidor na si Tudor ay dapat patayin agad. Ang dalawang kasabwat niya ay dapat ding sumama sa kanya. Medyo pumangit ang mukha ni Marcelo. Matagal na niyang alam na may balak si Carding na kunin ang posisyon ng padre de pamilya, pero hindi niya inaasahan na magiging ganito ito ka-arrogant at ka-dominant ngayon. Hindi man lang niya ito iginalang, ang unang nakatatanda. Carding, kailangan nating iulat ang bagay na ito sa Panginoon at hayaan siyang magdesisyon. Tutal, may kinalaman ito sa dalawang natatanging direktang inapo. Hindi ito isang bagay na madaling mapagpasyahan. Nakaramdam si Marcelo ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng magkasanib na pag-atake ni Carding at ng ikatlong nakatatanda. Pangalan lamang ng pinuno ng pamilya ang maaari niyang gamitin upang harapin sila. Kung tutuusin, wala siyang kaugnayan kina Carding at Tudor. Isa siyang ganap na neutral na partido, yung tipong walang anumang makasariling motibo. Pinoprotektahan niya si Tudor para sa kapakanan ng angkan ng Chu. Gayunpaman, kailangan niyang labanan si Carding hanggang kamatayan para lang protektahan si Tudor. Ito ay isang bagay na kailangan niyang pag-isipang mabuti. Ang patriarka ay kasalukuyang nasa isang liblib na lugar at hindi maaaring istorbohin bago ang kanyang kaarawan, kaya hindi na kailangang abalahin ang patriarka sa isang maliit na bagay. Kung hindi, ano pa ang saysay ng mga matatanda? Hindi ba't dapat tayong makibahagi sa pasanin ng patriarka sa oras na ito? Si Carding ang may kalamangan, kaya agad siyang tumingin ng may pagkamatuwid. Hehe, bibihira lang makakita ng taong walang hiya. Woking, ayaw mo bang sumama at manood? Ituring mo na lang itong parang panunood ng palabas ng unggoy. Puno ng pangungutya ang mukha ni Terence, wala na siyang balak mag-aksaya pa ng oras sa kalokohan ng lalaking ito. Nang marinig ang tawag ni Terence, dahan-daang naglakad si Woking papunta sa gilid ng bakod at inilabas ang kanyang ulo para tingnan ito. Boss, ang tinutukoy mo ba ay ang matandang unggoy na iyon? Masyado siyang pangit, pwede ko ba siyang hindi tingnan?
Bihira lang magkaroon ng sense of humor ang malamig na lalaking ito. Tumawa si Terence, paano ka nagkakaganito? Bakit ka nagsasabi ng totoo? Pangit siya, kaya hindi mo kailangang insultuhan ang unggoy, di ba? Sa wakas ay tumugon si Tudor, na nakatayo sa gilid. Hindi niya mapigil ang mapatawa. Kahit na isa siyang matapat na tao, ang isang lalaking gawa sa putik ay mayroon pa ring kaunting dumi sa kanyang katawan. Galit pa rin si Tudor sa pagiging mapang-ipong ni Carding. Gayunpaman, labis siyang nakaramdam ng ginhawa nang marinig niya ang panunukso ni Wooking at Terence. Namula ang mukha ni Carding at malamig niyang sinabi, kayong dalawang dayuhang nakababata, dahil sabik na kayong maghain ng kamatayan, tutuperin ko ang inyong kahilingan at ipapadala ko kayo upang magkatawang tao sa lalong madaling panahon. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ang kanyang peak mid-stage golden core aura ay tuluyang inilabas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, handang atakihin sina Terence at Wooking. Pinaikit ni Marcelo ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinigilan. Si Tudor ay direktang inapo ng pamilyang Chu, at tungkulin niyang protektahan ito. Kung tungkol naman kina Terence at Wooking, hindi sulit na ipagsapalaran ni Marcelo ang hindi pag-aaway nila ni Carding. Tumigil ka. Si Senior Wooking yan mula sa Snow Sword Sect. Namutla si Tudor nang makita niyang aatakihin na ni Carding si Terence at ang iba pa. Siyempre, hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Carding. Natatakot siyang baka magalit sina Terence at Wooking kay Carding at magdulot ng kapahamakan sa angkan ng Chu. Sekta ng Espada ng Niebe. Napahinto si Carding at nag-alangan. Kung pag-uusapan ng impluwensya, ang sekta ng Espada ng Niebe ay mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Chu. Narinig din niya ang tungkol kay Wooking, ang henyong disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe na isa ng early stage Golden Core expert sa murang edad. Hindi masisisi si Carding sa kanyang kamangmangan. Hindi niya alam na si Wooking ay isa ng bagong silang na halimaw na Soul Old. Ito ay dahil hindi sapat ang lakas ng pundasyon ng angkan ng Chu. Alam ng 4 na malalaki at 10 maliliit na angkan at sekta na ang sekta ng Snow Sword ay may 3 bagong silang na Soul Old Monster, at ang kanilang pag-usbong ay hindi mapipigilan. Gayunpaman, hindi binisita ni Wooking ang iba't ibang sekta at sekta ng may malaking pagdiriwang. Sa makatuwid, normal lamang na hindi natanggap ng mga sekta at pamilya sa mas mababang antas ang balita. Tumango ng malakas si Tudor. Tama, Senior Wooking mula sa Snow Sword Sect. Siya ang bagong panganak na Soul Stage Grandmaster ng Snow Sword Sect, isang taong kapantay ni Lolo. Pangalawang tiyuhin, hindi mo siya dapat pabayaan. 5,478. Si Carding, na nag-aalangan pa rin, ay humagalpak sa tawa. Taksi ka, hindi ka nga makapagsinungaling ng maayos. Kahit na henyo si Wooking, sino ba ang hindi makakaalam na isa lamang siyang henyo sa simula ng Golden Core Realm? Ninuno sa nascent soul stage. Nakakatawa talaga. Kung hindi mo sinabi yan, baka nag-ingat ako sa Snow Sword Sect, pero ngayon ay lumampas na ako sa sarili ko, di ba? Pagkatapos niyang magsalita, ipagpapatuloy na sana ni Carding ang kanyang pag-atake. Dahil sigurado siyang nagsisinungaling si Tudor, hindi mahalaga kahit na nasa loob talaga si Wooking. Sa pinakamarami, isisi na lang niya kay Tudor ang lahat. Sa kasamaang palad, ng akmang gagawa na ng hakbang si Carding, pinigilan siya ni Marcelo. Alang-alang sa dalawang walang kwentang tao, natural na hindi lalabanan ni Marcelo si Carding. Gayunpaman, kung ang isa sa dalawang walang kwentang ito ay isang henyo ng sekta ng Espada ng Niebe, magiging ganap na magkaiba ito. Sa ilang paraan, sina Marcelo at Tudor ay halos magkapareho. Pareho nilang kaya na isugal ang kanilang sariling interes alang-alang sa angkan ng Chu. Magkaiba lang ang lawak ng magagawa ng dalawa. Tumigil ka. Carding, sinusubukan mo bang sunugin ang pamilya Chu? Hindi natin kayang saktan ang sekta ng Snow Sword. Nasa loob man o wala si Wooking, ang bagay na ito ay dapat asikasuhin ng pinuno ng pamilya. Si Marcelo, na sumuko na kanina lang, ay ngayon ay medyo matigas na. Hindi lang iyon, kundi ang aura ni Marcelo sa tugatog ng huling yugto ng gininto ang core ay ganap ding sumabog, na mariing pinipigilan si Carding. Bagamat tila mas malakas si Carding kaysa kay Marcelo, ang unang elder, kung pag-uusapan ang personal na lakas, malayo pa rin si Carding kay Marcelo.
Unang elder, dahil mapilit ka, Teren at pumunta sa patriarka at pag-usapan natin ito. Malungkot ang mukha ni Carding. Hindi siya kasing lakas ni Marcelo, kaya wala siyang magagawa. Kahit na naging dominante na siya noon, hindi pa rin niya kayang tuluyang makipaghiwalay kay Marcelo. Kung may mangyaring mali, maaaring tuluyang kumampi si Marcelo kay Tudor. Malamig na sumangot si Carding at umalis kasama ang ikatlong elder. Matalim na tiningnan ni Marcelo sina Tudor, Terence, at Woking, pagkatapos ay tumalikod na rin para umalis. Lumalabas na sa kawalan ang sitwasyon, at umaasa siyang magkakaroon ng pagbabago sa mga pangyayari pagkatapos lumitaw ang pinuno ng angkan. Gayunpaman, hindi siya gaanong kumpiyansa tungkol dito, at medyo hindi siya mapakali. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Marcelo. Bakit ang lakas ni Carding ay nasa tugatog lamang ng Intermediate Golden Core Stage, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay mas mataas kaysa kay Marcelo, ang unang elder. Lahat ng ito ay dahil sa tiwala ng Panginoon kay Carding. Si Carding, na unang umalis, ay matagumpay na nakumbinsi ang pinuno ng pamilyang Chu, si Matias Chu, sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Dahil dito, pinaniwala ni Matias na si Tudor ay nakipagsabuatan nga sa mga tagalabas upang ibintang ang sarili niyang mga kapatid at kapamilya. Pagdating ni Marcelo, galit na si Matias at labis na malungkot ang kanyang mukha. Padre ng pamilya, kailangan pa rin nating imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Nakaramdam ng kawalan si Marcelo. Malaki ang tiwala ni Matias kay Carding, kaya mabilis siyang nakapasok sa silid ng pagpupulong. Gayunpaman, siya, ang dakilang matanda, ay naharangan at naantala ng ilang sandali. Dahil dito, hindi na siya makapagsalita ng may matatag na tono ngayon. Bago pa matapos ni Marcelo ang sasabihin niya, ikinumpas ni Matias ang kanyang kamay at sinabing, Marcelo, hindi mo na kailangang magsalita pa. Ang walang muwang na inapo ni Tudor na ito ay hindi lamang nakipagsabuatan sa mga tagalabas upang saktan ang sarili niyang mga kapatid, kundi nakahanap din ng isang taong magpapanggap na isang bagong panganak na ninuno sa Soul Stage upang pumunta sa angkan upang mandayan ng mga tao. Talagang hindi ito matitiis. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marcelo. Noong una, umaasa siyang lalapit ang pinuno ng pamilya para baguhin ang sitwasyon. Ngayon ay tila sapat na ang nangyari para hindi na lalong lumala ang sitwasyon. Para sa kapakanan ng pamilya Chu, ang tanging nasabi na lang ni Marcelo ay, pinuno ng angkan, isantabi muna natin ang usapin ng landas patungo sa langit. Kasama rin dito si Woking ng sekta ng Espada ng Niebe. Sa aking palagay, tila hindi naman nagpapanggap ang binata. Kaya naman, kailangan nating maging mas maingat sa bagay na ito. Ang ibig sabihin ni Marcelo ay kahit na ang pamilyang Chu ay kasal sa Leaf Spirit Sect, sila pa rin ang magiging huli sa 10 maliliit na sect, bukod pa sa maliit na pamilya pa rin sila. Hindi sila maihahambing sa Snow Sword Sect, na isang lumang sistema. Ang pag-asar sa Snow Sword Sect ay magdudulot lamang sa kanila ng mas malaking pinsala kaysa sa kabutihan. Matapos makinig sa mga salita ni Marcelo, bahagyang kumalma si Matias. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niya, kahit ano pa man, apo ko pa rin si Tudor, isang direktang inapo ng angkan ng Chu. Makikipagkita lang ako sa kanya minsan at pakikinggan ang sasabihin niya. Tungkol naman sa 2 taong iyon, maging sila man ay si Woking mula sa sekta ng Espada ng Niebe o hindi, hayaan silang sumama. Tinitigan ng masama ni Carding si Marcelo. Kung hindi dahil sa matandang ito, patay na sana si Tudor ngayon. Gayunpaman, hindi na mahalaga iyon ngayon. Dahil mayroon ng impresyon si Matias kay Tudor, malamang na mahirap para sa kanya na paniwalaan ang mga salita ni Tudor. Kung walang ganoong katangian si Matias, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon si Carding na kontrolin ang buong ekonomiya ng angkan ng Chu. Hadeng, magpagawa ka ng isang tao para ilabas si Tudor at ang 2 tagalabas mula sa piitan. Pumunta ka sa aking Yang Yuan Hall para makita ako. Lumingon si Matias at nagbigay ng utos. Pagkatapos, tumayo siya at naghanda ng umalis. Ito ang silid cultivation ni Matias. Natural lang, hindi niya basta-basta maaaring papasukin ang mga tagalabas, at ang Yang Yuan Hall ang lugar kung saan niya tinatanggap ang mga tagalabas. Opo, Panginoon. Yumuko si Carding. Ayaw niyang mapalaya agad si Tudor mula sa piitan.
Kahit na kailanganin pa siyang pabalikin mamaya, hindi siya papayag. Gayunpaman, si Matias ang pinuno ng pamilya at isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Dahil sa pagkakakilanlan ni Matias, malinaw na imposible para sa kanya na ibaba ang kanyang katayuan at pumunta sa piitan. Maaari lamang siyang magpadala ng mga tao upang ilabas ang 3 tao at dalhin sila sa Yangyuan Hall. Kung tungkol naman kay Carding, hinding-hindi niya iiwan si Matias. Ayaw niyang masira ni Marcelo ang magandang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga kalokohan. Nang makitang tumayo at umalis si Matias, nagkatinginan sina Chu Yiding at Marcelo ng may masamang tingin. Hindi sila nagsalita at tahimik na sumunod kay Matias papunta sa Yangyuan Hall. Maya-maya, sinamahan sina Tudor, Terence, at Woking. Dahil nandito sila para makita ang pinuno ng pamilyang Chu, hindi na sila pinahirapan ng mga nasasakupan ni Carding. Lolo. Pagpasok pa lang niya sa Yangyuan Hall, humakbang pasulong si Tudor ng 2 hakbang at lumuhod. Umiling si Terence, napakatapat lang talaga ng lalaking ito. Dapat sana ay umiyak at nagreklamo siya ng lumuhod, at ang ginawa lang niya ay tawagin siyang lolo, baka isipin ng mga tao na may kasalanan siya. Sumanghel si Carding at sinabing, isa kang traidor. Paano mo ako nagawang tawaging lolo? Tawagin mo akong Panginoon. Hindi pa tapos ang usapin. Paano mo may lalagay sa alanganin ang pangalan ng isang traidor sa daan patungo sa langit? Agad na tumayo si Marcelo upang pabulaanan si Carding. Nakapagdesisyon na siya ngayon. Dahil na-offend na niya si Carding, hindi na mahalaga kung gaano pa kalaki o kaliit ang nagawa niya. 5,479. Itinaas ni Matias ang kanyang kamay at sinabing, tumahimik kayo. Hindi na kayong mga bata, paano ninyo naggawa ito? Pagkatapos niyang magsalita, iginala niya ang tingin kina Terence at Woking bago tuluyang napunta kay Tudor. Bumantong hininga siya ng mahina, Tudor, sabihin mo sa amin ang totoo. Wala kang may tatago. Oo. Tumango si Tudor nang may paggalang bago itinuwid ang kanyang likod at sinabing, sa katunayan, nagsimula ang usapin pagkatapos magsimula ang paglilitis sa isla ng ahas. Nagtulungan kaming 4 upang mahanap ang espiritual na prutas, ngunit sa huling sandali, dinala ni Oliver sina Wenxiang at Arvin upang atakihin ako, gusto niya akong patayin. Nagsisinungaling ka. Kung gusto kanilang 3 na patayin, babalik ka kaya ng buhay. Ngumisi at tumanggi si Carding. Lalo na't 3 tao, kahit si Wenxiang lang ay madaling makakaharap ka, di ba? May isa pang bagay na hindi sinabi ni Carding. Ang mga kayamanang pangopensa at pangdepensa na ibinigay niya kay Oliver ng pribado ay pawang mga dekalidad na sandata na pag-aari ng angkan ng Chu. Kahit wala si Wenxiang, sapat na si Oliver lamang upang madaling at masayang harapin si Tudor. Tumango si Matias. Pakiramdam niya ay may katuturan ang sinabi ni Carding. Gayunpaman, wala rito ang kanyang atensyon. Pagkatapos magsalita ni Carding, agad niyang tinanong, Tudor, nakuha mo ba ang bunga ng espiritual na kamalayan? Inikot ni Terence ang kanyang mga mata, naiinggit na naman siya. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Tudor pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, Lolo, wala akong nakuhang espiritual na bunga. Sumulyap siya kay Terence. Walang mali sa sinabi niya, pero ang problema ay ang tingin na ibinigay niya kay Terence. Hindi naman sa sinasadyang ipagmalaki ni Tudor si Terence, pero hindi niya sinasadyang itago ito sa kanyang lolo. Kahit hindi niya direktang sinabi na si Terence ang may hawak ng prutas, ang tinging iyon ay sapat na para sabihin ang maraming bagay. Lahat ng naroon ay parang tusong matandang Zorro, sino ba naman ang hindi makakaintindi sa kahulugan nito? Hindi lang si Matias, maging sina Marcelo at Carding ay mas masiglang tumingin kay Terence. Ang espiritual na bunga ay isang kayamanan na maaaring direktang magpataas ng antas ng espiritual na pandama. Ang maliit na mundo noong sinaunang panahon ay nakatuon sa paglinang ng espiritual na pandama upang mapabilis ang paglinang ng pisikal na katawan. Ang espiritual na bunga ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa isang tableta na maaaring direktang magpataas ng antas ng lakas. Tudor, sa wakas ay ibinigay mo na ang iyong sarili, hindi ba? Biglang umungal si Carding. Hinanggad din niya ang espiritual na prutas, ngunit alam niya na kahit na mayroong espiritual na prutas, hindi niya ito pagkakataong tamasahin.
Sa oras na ito, ang pinakamahalagang bagay ay kumpirmahin ang krimen ni Tudor. Kaya naman, kinailangan niyang samantalahin ang sitwasyon at gamitin ang espiritual na bunga upang tuluyang isuko ni Matyas si Tudor. Sinabi mo pa rin na gusto kang patayin ni na Oliver at ng dalawa pa, pero malinaw na ikaw ang nakipagsabuatan sa mga tagalabas para patayin ang sarili mong mga kapatid at miyembro ng angkan para sa espiritual na prutas. Iniisip ko pa rin kung bakit mo kailangang harapin si Oliver at patayin sina Wenxiang at Arvin, kaya pala para patayin at nakawin ang kayamanan. Halos maniwala si Carding na ito ang katotohanan pagkatapos niyang sabihin ito. Ang isang sinungaling ay makakapagsabi ng kasinungalingan na kahit siya mismo ay maniniwala. Natural lamang na magtatagumpay siya sa panlilinlang sa iba, lalo na kay Matyas. Dati, mayroon na siyang malakas na unang impresyon na si Tudor ay nakipagsabuatan nga sa mga tagalabas. Ngayong nalaman na ni Carding ang kanyang motibo, ano pa ang dapat pagdudahan? Lalo na pagdating sa espiritual na prutas. Kung makukuha ni Matyas ang espiritual na prutas, posible para sa kanya na makarating sa rurok ng maagang yugto ng nascent soul. Dahil alam niyang malamang na nasa kamay ni Terence ang espiritual na prutas, hindi niya bibitawan si Tudor kahit ano paman. Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kahinaan ni Tudor ay magagawa niyang idamay sina Terence at maging si Wooking, at mapawalang saysay ang sekta ng Espada ng Niebe. Ang makalangit na daan. Hindi ko inaasahan na tatanggi ka pa ring magsabi ng katotohanan sa harap ko, ang padre de pamilya. Talagang dismayado sa iyo ang matandang ito. Puno ng pagkadismaya at galit ang mukha ni Matyas. Umiling siya ng may pagkadismaya at sinabing, dahil ayaw mo pa ring ibunyag ang katotohanan, kung gayon, bilang padre de pamilya, ang matandang ito, bilang padre de pamilya, ay maaari lamang gamitin ang batas ng pamilya at unahin ang katwiran kaysa sa pamilya sa isang pagkakataon. Patuloy ang palakpakan ni Terence, ngunit hindi mabilis. Parang may sinuntok siya sa mukha. Tunay nga, ang buhay parang isang dula, lahat ay nakasalalay sa pag-arte. Talagang iminulat ko ang aking mga mata ngayon. Puno ng pangungutya ang mukha ni Terence habang nakatingin kay Matyas, ang pinuno ng pamilyang Chu, at walang pakialam na sinabi, matanda, apo mo naman si Tudor. Kung gusto mo siyang harapin, hindi mo kailangang gumamit ng ganoong peking pag-arte para insultuhan ang katalinuhan ng ibang tao. Gawin mo na lang ng hayagan. Maghahanap na sana ng gulo si Matyas kay Terence, pero hindi niya inakalang pupunta ito agad sa kanyang pintuan. Agad siyang napangisi, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong maging walang hiya sa harap ng matandang ito. Pero hindi na mahalaga iyon. Dahil kasabwat mo si Tudor, tiyak na may papel ka sa usapin ni na Oliver at ng dalawa pa. Dapat handa kang samahan si Tudor. Sabi ko naman sa'yo huwag kang maghanap ng dahilan. Huwag kang maghanap ng dahilan. Gawin mo lang kung ano ang gusto mong gawin ng hayagan. Ang hirap mo talagang umarte kaya hindi ako makapagsalita. Patuloy na pangungutya ni Terence. Itinuro niya si Tudor at nagpatuloy, nagsasabi siya ng totoo, pero hindi mo pinakinggan kahit isang salita niya. Naku, pasensya na, pero may ilang bagay kang napakinggan, tulad ng espiritual na prutas. Nangiwi ang mukha ni Matyas. Ang sinabi ni Terence ay ang katotohanan. Dahil sila ang katotohanan kaya labis na nagalit si Matyas nang mabunyag ang mga ito. Tinuring mo ang mga salita ni Tudor bilang mga utot, pero itinuring mo ang mga utot ng hanggal na iyon bilang immortal na chi at nilalanghap mo lahat ng iyon. Hinailan ni Terence si Carding papunta sa kanyang saklaw ng pag-atake at walang awang sinabi, dahil pinili mong maging walang hiya, maaari mo nang punatin ang lahat ng belo ng kahihiyan. Kung wala kang kahihiyan hanggang sa huli, tataas pa rin ang tingin ko sa iyo ng kaunti. Walang hiya na Junior. Biglang nagalit si Matyas dahil sa kahihiyan. Matapos maging isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa, kakaunti ang mga tao sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon na kayang makipag-usap sa kanya ng ganito, at hindi man lang sila nagpakita ng awa sa kanya. Nandito siya para manggulo kay Terence at nakawin ang Spirit Sense Fruit, kaya ngayon na ang oras para umatake. Huwag mong isipin na dahil lang sa may Snow Sword Sect ka sa likod mo, hindi kita gagayahin. Kahit dumating pa si Baltimore, hindi ka pakakawala ng matandang ito ngayon.
Nakapagdesisyon na si Matias at inilabas ang lahat ng kanyang lakas ng walang pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan si Terence. At pagkatapos, hindi si Terence ang gumawa ng aksyon, kundi si Woking na sumulpot sa harap ni Terence, pinuprotektahan siya sa likuran niya. Bago pa man makapagsalita si Terence, sinabi na niya kay Woking na kung gagawa ng hakbang ang kabilang panig, maaari silang agad na gumanti. Kaya, sa sandaling kumilos si Matias, nakareact na si Woking. Ngayon, susundin niya ang mga utos ni Terence nang walang pag-aalinlangan. 5,480. Usbong. Usbong na matandang halimaw na kaluluwa. Natigilan si Matias sa ere nang nakataas ang braso. Tiningnan niya si Woking na nagpapakita ng kapangyarihan ng tugatog ng maagang umuusbong na soul stage, nang may gulat. Sandali, hindi niya alam kung paano magre-react. Hindi ito makatotohanan. Talagang mayroong isang bagong silang na halimaw na soul old. Hindi ba't sinabi nilang si Woking ay nasa early gold core realm lang? Ano ang nangyayari? Sa oras na ito, pakiramdam ni Matias ay parang 10,000 spirit beast ang tumatakbo at umuungol sa kanyang puso. Malinaw na isa kang bagong silang na soul old monster, pero gusto mo pa ring umakto na mahina at hayaang dalhin ka ng mga tao sa piitan. May tendensya ka bang masokistiko o malinaw na nandito ka para manlinlang ng mga tao? Si Carding, na may parehong damdamin kay Matias, ay hindi kailanman inaasahan na si Woking ay isang bagong silang na halimaw. Hindi, dapat niya itong naisip, dahil alam niya ng higit kaninuman na lahat ng sinasabi ni Tudor ay pawang katotohanan. Sanay lang siyang ituring ito bilang isang kasinungalingan. Isang tapat na lalaking hindi kailanman nagsinungaling ang nagsabing si Woking ay isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Carding. Ano pa nga ba ang masasabi niya ngayon? Bahagyang ngumiti si Terence at nagkibit balikat sa tahimik na grupo, hindi dumating si Baltimore, pero sa palagay ko ay hindi siya makakapunta. Siya nga pala, Master Chu, ano ang gagawin mo sa amin? Ang kaiti ng ulo ko. Kailangan ko itong kalmutin. Umubo si Matias ng tuyong-tuyo at binawi ang kanyang braso na nanigas sa hangin. Kinamot niya ang likod ng kanyang ulo at saka sinabi ng may matuwid na tono, kung darating si Baltimore, tiyak na hindi kanya hahayaang makialam sa gawain ng iba. Dahil hindi siya dumating, kung gayon wala kang magagawa. Path. Epektibo rin ba ito? Nagulat si Terence, napakakapal ng balat ng matandang ito na kahit isang machine gun mula sa common world ay hindi kayang tumagos dito. Malungkot din ang puso ni Matias. Isa siyang bagong silang na elder sa soul stage, isa sa iilang tao sa tuktok ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kailan pa siya nalungkot ng ganito? Gayunpaman, ang lakas ni Woking ay mas mataas pa sa kanya, at ang sekta ng espada ng nyebe sa likuran niya ay mas malakas din kaysa sa angkan ng Chu. Napalunok na lamang ni Matias ang kanyang galit. Matapos dahan-daw ang bawiin ang kanyang aura, ngumiti si Matias ng alanganin at sinabing, iyon. Kaya nga ito talaga ang dignitary guest ng Snowsword Sect, pasensya na sa pagkaantala. Huwag na nating pag-usapan ang mga hindi pagkakaunawaan noon. Mapaglarong tumingin si Terence kay Matias at bahagyang ngumiti, Hindi ba't nagkamali lang ang lahat bago ito? Ibig sabihin ba nito ay naniniwala kayong lahat sa mga sinabi ni Tudor? Lihim na nagngingit-ngit si Matias at pinilit na ngumiti, kailangan pa ring imbestigahan ng maayos ang bagay na ito. Hindi mo na kailangang magmadali sa paggawa ng conclusion ngayon. Malamig ang mukha ni Woking, at walang pakialam niyang sinabi, maaari akong magpatotoo para kay Tudor. Ang sinabi niya ay totoo. Noong una, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Woking. Kahit alam nila, iisipin nilang isa lamang itong junior sa early golden core stage na maaaring magpatotoo para sa kanila. Siyempre, maaaring makinig sina Matias at ang iba pa sa kahit anong gusto nila. Iba na ang lahat ngayon. Si Woking ay isa ring bagong silang na halimaw na may edad na kaluluwa, at ang kanyang lakas ay mas mataas pa kaysa kay Matias. Ang kanyang katayuan ay napakarangel din. Kung sasabihin niya maaari siyang magpatotoo para kay Tudor, hindi maglalakas loob si Carding na magsalita. Kahit si Matias ay kailangang pag-isipan itong mabuti. Salamat sa iyong patoto, Mr. Bing.
Ako na ang bahala sa bagay na ito. Medyo pangit ang mukha ni Matias. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Nako, maganda naman ang reputasyon ng Snow Sword Sect. Ang inyong sect ay palaging malaya at hindi pa gaanong nakikipag-ugnayan sa ibang mga sect. Kaya naman walang natatanggap na balita ang aming Chuklan tungkol sa tagumpay ng kapwa Dawist na si Bing sa bagong Soul Stage. Ang ibig niyang sabihin ay ang sekta ng Snow Sword ay walang ugali na makialam sa mga gawain ng ibang sekta at angkan. Bagamat si Wuking Bing ay isang bagong silang na halimaw sa Soul Stage, mas makabubuti para sa kanya na huwag pumunta sa angkan ng Chu at magbigay ng mga utos. Tutal, si Matias ay isa ring bagong silang na halimaw. Imposibleng-imposible para sa kanya na sumuko kay Wuking at makinig sa bawat salita nito mula ngayon. Siya nga pala, maaari ko bang malaman kung sino ka? Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng kapwa Dawist ay Snow Sword Sect, pero hindi ko pa naririnig ang tungkol sa batang kaibigang ito. Ayaw ng pag-usapan pa ni Matias ang usapan at binago niya ang usapan kay Terence. Dahil sa lakas at katayuan ni Wuking, wala nang ibang iisipin si Matias kung ang espiritual na prutas ay nasa kanyang mga kamay. Gayunpaman, base sa kilos ni Tudor, tila nakuha na ni Terence ang espiritual na prutas. Kaya naman, mayroon pa ring ilang iniisip si Matias. Iimbestigahan niya ang pinagmulan ni Terence at gagawa ng desisyon batay sa sitwasyon. Hehe, hindi ako taga Snow Sword Sect. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat, hindi man lang nagpakita ng respeto sa Snow Sword Sect. Lihim itong nagpasaya kay Matias, iniisip na may pagkakataong makuha ang espiritual na bunga. Kaya hindi ka taga Snow Sword Sect. Pero, dahil sa kabayanihan ng munting kaibigan, siguradong galing ka sa isang sikat na sekta, di ba? Patuloy na ngumiti si Matias. Kung si Terence ay talagang isang maliit na karakter na walang pinagmulan, hindi matatakot si Matias kahit na kaibigan niya si Wuking. Isa pa, sa palagay ni Matias, nagkataon lang na naroon si Wuking. Kung hindi, paano siya, isang marangal na bagong silang na halimaw na kaluluwa, ay magkakaroon ng mabuting relasyon sa isang langgam na katatapos lang ng foundation building realm? Matanda, hindi ka ba nagpapaikot-ikot para lang malaman ang pinagmulan ko? Kung gayon, tingnan natin kung makukuha mo ang espiritual na bunga mula sa akin. Sabihin mo na lang, bakit mo pa sasayangin ang napakaraming pagsisikap? Puno ng pangungutya ang mukha ni Terence. Nandito siya para manggulo, at kung aaminin ni Matias ang pagkatalo matapos makita ang lakas ni Wuking, labag ito sa kanyang orihinal na intensyon. Nagdilim ang mukha ni Matias. Isa siyang bagong silang na halimaw sa Soul Realm, at napakagalang sa kanya ng amo ng pamilya Chu. Sino mang pumunta ay bibigyan siya ng kaunting mukha. Pero bakit hindi sumunod sa mga patakaran ng batang ito? Bakit hindi niya naisip na kanina pa pala siya kinukulit ni Terence? Bakit bigla na lang siyang tinatrato ng maayos? Hindi pa kasama rito, hindi kailanman pinakawala ni Matias ang usapin ni Tudor. Kahit na wala si Terence para manggulo, hindi rin siya magiging mabait sa kanya. Ayaw ni Tudor na lumala ang relasyon ni na Terence at House Chu, kaya mahina siyang Samira, Lolo, si Senior Linford ay mula sa Green Cloud School ng North Island. Muling kumabog ang puso ni Matias. Ang Green Cloud School ng North Island ay isa ring nilalang na hindi nang ahas na pukawin ng angkan ng Chu. Lalo na ang Green Cloud School ng North Island, ang Skygate, at ang Xuanji School, ang tatlong sekta ay nasa iisang panig. Kahit ang Snow Sword Sect ay malamang na hindi maglalakas loob na kalabanan sila ng madali. Hindi nakakapagtaka na si Wuking ay kasama ang batang lalaking ito na may apelyidong Linford. Lumalabas na pareho pala sila ng pinagmulan. Gayunpaman, tila walang anumang relasyon ang Snow Sword Sect at ang Green Cloud School. Maaari kayang may kasunduan sila ng pribado. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.